ating sambahin ang Panginoon, ang ating kubli at lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang pag-adya ng Panginoon sa atin sa mga kalamidad, lalong-lalo na sa malakas na lindol at bagyo. Dasal natin ang mga tumutulong sa atin at sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga may pinagdaraanan sa buhay, ang mga nagpapamisa ngayon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagkapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin, pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan, ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at titik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso. Ngayoy, dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari, sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samaria ay mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami, at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Maghasik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin ng Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hanapin ng poon lagi, sa harap niya'y manatili. Hanapin ang poon
lagi sa harap niya'y manatili. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Hanapin ang puon, lagi sa harap niya'y manatili. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Hanapin ang puon, lagi sa harap niya'y manatili. Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Hanapin ang puon, lagi sa harap niya'y manatili. Hallelujah. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin niyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Minsan po ba ay naitanong nyo na sa Panginoon kung bakit kayo nandyan sa kinalalagyan nyo ngayon? Sa lugar na kinagisnan, kinamulatan o napuntahan ninyo, sa grupo ng mga taong nakakasama ninyo, sa trabaho at sa ministeryo na ginagawa ninyo, at syempre sa pamilya na kinabibilangan ninyo. Well, ang magandang sagot po dyan ay ang ating narinig na ebanghelyo. Napansin niyo po sana kung papaano tinawag at sinugo ni Kristo ang kaniyang mga alagad. Una, tinawag niya sila. May pangalan pa. Which basically means, kilala niya silang lahat. Hindi siya basta pumili randomly. Para bang, sige, kung sino na lang ang makita ko, pwede na. Parang hindi nag-iisip. No. Pinag-isipan niya ito, pinagplanuhan niya ito. He knows them. Kilala niya ang kanilang mga kahinaan at ang kanilang mga kalakasan. And He considered all this in choosing them. Ikalawa, alam din niya kung saan niya sila isusugo. Ang sabi niya dito, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, ang hanapin niyo ang mga nawawalang tupa
ng sambahayan ng Israel. Hindi niya sinabing, bahala na kayo kung saan niyo gustong pumunta. Kasi kung pwede naman talagang ang mga alagad ay pumunta sa mga lugar lamang na gusto nila at sa mga tao lamang na gusto nila or kursunada nilang pagpahayagan ng mabuting balita. Gayunpaman, pag gayon, hindi na pagmimisyon yon. Because to be on a mission is to go where you are sent. Besides, siguradong hindi naman mamamatay ang mga alagad ni Kristo liban kay San Juan na binigyan niya ng ibang misyon kung minarapat nila na pumunta lamang sila kung saan nila gustong pumunta. Siyempre, pwedeng may pumili dyan kung saan magiging mas safe sila. Isa pa, bahagi ito ng sinasabi nating pagsunod kay Kristo. Actually, si Kristo mismo ang nagsabi, sino mang susunod sa Kanya ay kailangang limutin ang sarili. Ibig sabihin, our preference, our wants, and even ourselves upang tayo tunay na makasunod sa Kanya. Kaugnay nito yung pangatlo sapagkat sinabi din dito na sinabi sa kanila ni Kristo kung anong gagawin o sasabihin nila sa mga tao. He told them, as you go, make this proclamation. The kingdom of heaven is at hand. Hindi sinabi ni Kristo sa kanila, bahala na kayo kung ano sasabihin niyo. Bahala na rin kayo kung ano gagawin niyo. Basta, report na lang kayo. Kamot mo na lang. Sinabihan sila kung ano ang dapat nilang sabihin. Because it's not really about them. It's about God and His kingdom. Instrumento lamang sila or like little pencil in the hands of God, sabi nga po ni Mother Teresa. Kaya walang dapat ibang marinig at makitang mensahe ang mga tao sa pamamagitan nila, kundi ang kalooban ng Diyos lamang talaga. At ito po ay pwede nating i-apply sa ating buhay. Actually, dapat talaga nating i-apply. Sapagkat lahat tayo ay may misyon. We have an assignment. We have a mandate. At yun ay upang ipakilala, iparamdam si Kristo saan man tayo naroon. Sino mang kasama natin, ano man ang kalagayan ng buhay natin sa pamamagitan ng pagpapakabuting tao natin. Baka po nakakalimutan ninyo na tinawag din kayo. Yung pag-aasawa at hindi pag-aasawa, calling din po yan. At dahil tinawag din po kayo, may mission din po kayong dapat na gampanan. Sinusugo din po kayo or sugurin din po kayo. Therefore, sa mga partikular na tao, bagay, sitwasyon o lugar sa inyong buhay, ngayon, ginusto man nyo yan o hindi, kagagawan nyo man yan o ng iba, permanente man yan o hindi pa, may dahilan kung bakit kayo nandyan talaga. May kinalaman ng Diyos yan. Either ginusto niya o inalaw lamang. Kaya siguradong may magandang dahilan ang ating kasalukuyang kalalagayan. Pero pwedeng hindi natin makita yon. Kung lagi tayong magtatanong sa Panginoon ng may reklamo, bakit naman ako nandito? Bakit wala ako sa iba? Puti pa sila. Bakit sila ang mga kasama ko? Manapa, lagi tayong magtanong sa Panginoon ng may pagpapakumbaba at pagtitiwala na, Lord, anong gusto mong ipagawa sa akin dito? Papaano ko maipapakilala ang pangalan mo, ang kalooban mo, ang pagmamahal mo, ang awa mo, ang katarungan mo sa sitwasyon ko ngayon, sa pamamagitan ng buhay ko? Hindi naman po kasi po pwedeng magkamali ang Diyos sa anuman na kanyang desisyon. Ang tao pwedeng magkamali, pero hindi ang Diyos. At ang pagkakamali ng tao, pwedeng itama ng Diyos para ma-fulfill ang kaniyang dakilang purpose. Naalala ko po, kamakailan, mga few months ago, nagmisa po dito si Bishop. At habang kami kumakain, sabi ko sa kanya, alam po ninyo, Bishop, dati po nung nagsisimula pa lang ako dito, may gusto sana ako itanong sa inyo . Sabi niya, ano yun? Kasi po, Bishop, may mga pare na hamak na mas bata sa akin sa ministry at minsan sa age, ang na-assign po sa mga parokya na may simbahan na at may kumbento na. Tapos ako dito kahit isa, wala. Walang kumbento, walang simbahan. I was insinuating yung case ng seniority na alam ko kahit paano may bearing sa pag-assign ng mga pare. And I even cited an example. Alam po niyo yung reaction ni Bishop? Talaga? No. And then there was a pause. Tapos may tinanong pa siya, talaga? Mas ahead ka sa kanya? Opo, Bishop. Again, there was a pause. Parang nabigla siya. Tapos immediately he said, para ka talaga dito. Tuloy na siyang kumain. Hindi ko alam kung nagkamali nga ba talaga siya. In a sense na may na-overlook siya.
nang-assign niya ako dito. Pero kung meron man, okay lang. Kasi kung meron mang pagkakamali, itinama yon ng Panginoon. Pero palagay ko, hindi ko makikita yung pagtatamang yan kung nabuhay ako sa hinanakit, sa inggit, sa pagrereklamo. Buti na lamang mula sa tanong na, bakit nga ba ako inassign dito? Ang naging tanong ko na ay, sa tulong ng Panginoon, Lord, anong gusto mong ipagawa sa akin dito? Anong pong gusto mong gawin ko dito para dakilain ang pangalan mo? Tulungan mo ako. Sana po mga kapatid, ganun din ang lagi nating maging tanong. Para lagi din nating masunod ang kalooban ng Panginoon. Para lumutang sa ating buhay ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal. And yes, kahit na sa mga sitwasyon na ayaw natin, kasi wala naman pong hindi pwedeng papagharian ang Panginoon natin. Kahit na yung mga hindi natin gustong sitwasyon, pwede nating magustuhan later on yon. Kahit yung mga pangit na sitwasyon, pwedeng pagandahin later on ng Panginoon yon. Basta sumunod lang tayo sa Kanya. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Ito po sana, mga kapatid, ang ipagdasal nating biyaya sa banal na misa. Lalong-lalo na kung nandun tayo ngayon sa sitwasyon na ayaw natin. Again, yan man ay permanente na o hindi pa, kagagawan man natin o hindi, gusto man natin o hindi, may mangyayaring maganda dyan kung ang Diyos ay ating susundin at pagtitiwalaan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos Mahal niya ang ako. samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Diringgin ng Diyos ang samo Pumikit tayo, ko. Panginoon. Salamat po sa mga tulong na binibigay mo, sa mga paggabay na binibigay mo sa akin at sa aking pamilya. Tulungan mo po ako na maging kalugod-lugod ang buhay sa iyong mga mata. Tulungan mo akong laging makasunod sa iyo anuman ang aking mga maging problema. At tulungan mo po akong makita ang iyong kalooban kahit na sa mga sitwasyon na hindi ko gusto pero aking kinalalagyan ngayon. Tulungan mo akong maramdaman ang iyong paggabay upang makita ko ang kahulugan ng lahat ng ito sa aking buhay. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pinangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Higit pa sa inaakala mo. Kayang gumuhit ng Diyos ng tuwid na linya mula sa mga liku-likong linya na ginawa mo o ginawa ng iba. Basta magbalik loob tayo sa Kanya. Magtiwala ka, mayroong magandang mangyayari sa iyo.
Hindi ka mapapahamak sa'yo kung lalapit kay Jesus at unti-unti magiging maayos ang lahat. Kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. aming alay, alak at tinapay, handog sa'yo tampana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y babanalin itong handog naming alay, humaharap sa'yo, nagbibigay bugay. Tinapay at alak na aming pinagpaguran, bunga ng lupa't ng aming paggawa. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong tampana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y babanalin itong handog naming alay, umaharap sa'yo, nagbibigay bugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan, ang siya nawang sa amin dumalisay, upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumauna. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulos sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Napatid ko nga natanto sa kasulatan yung turo. Pakikinggan ito at itatago ko sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako. Naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko. Panginoon, narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng buong lagi naming maiaalay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo,
Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya ay nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para marami po tayong mga tulungan ng mga simbahan, ng mga parokya, ng mga institutions, and even mga individual. Marami pong salamat sa tiwala ninyo. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Salamat Diyos. din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you